sa Diyos. Because it is God who causes things to become. Ang Diyos ang nagpapangyari ng mga bagay ng sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagsasagawa sa lupa ng lahat ng kagandahan doon, kahatulan at katwiran. Kung ang Diyos ang nagpapangyari, as His name implies in Him, hindi ko na rin ang God, implies that He is the one who causes things to become. Kaya, tindihan natin na ang una nating dapat hinga ng giya o ng patnubay ang Diyos. Bago kayo mag-ampon, manalangin kayo sa Diyos. Hingi kayo ng guidance sa Diyos na matapat sana kayo dun sa batang lalaki na matino at mabuti. Pero kung halimbawa nakakuha kayo ng ampon na medyo matigas ang ulo, alam nyo, ang isang paraan para yung katigasan ng ulo ng bata ay mapalitan ng pagiging isang masunuring anak, yung makakilala yung bata ng salita ng Diyos. And at that point, we may offer our services freely. Meron kaming mga training sa mga bata. You can bring your children to our worship services wherein natuturuan ng mga bata ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Natuturuan ng mga aral na nasa Biblia. Kahit na gaano po katigas ang ulo ng isang tao, pag kumilala sa Diyos, mabuti po ang tao yun. Ba't ko po sinasabi ito? Ako po kasi ang pinakamatigas ang ulo sa 8 magkakapatid. Lahat ng kapatid ko nagpupunta sa worship service, nagpupunta sila sa pagsamba. Ako lang ang hindi. Dahil lumaki po ako sa isang sambahayang hindi sa aking sambahayan din. Nandun ako sa aking auntie na Katoliko. Pero nung ako po'y magkaisip, bagaman ako ang pinakamatigas ang ulo sa lahat ng magkakapatid, nung ako'y magkaisip, nagkaroon ako ng panibagong pananaw sa buhay nung kumilala ako at sumampalataya sa Diyos. I'm making myself as an example. Nung magkaroon ako ng pananampalataya, sa awa at tulong ng Diyos, nabago po ang aking katigasan ng ulo. Maraming salamat sa Panginoon. Psychologically speaking, the thinking of a child is very much different from the thinking of an adult. Unang-una, meron tinatawag sa Biblia ang age of reasons. Maging sa babae, may tinatawag na flower of her age. Binabanggit yan sa 1 Corinto 7:36. But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will. He sinneth not, let them marry. Meaning, pag dumating na yung age of reason, yung flower of her age, pwede mo nang pahintulutan yung anak mong virgin na mag-asawa. Most crucial decisions in life are understood after passing the flower of age. Meaning, para sa isang halaman, pag nagpa-flower na, magbe-bear na ng fruit. Ibig sabihin, lagpas na siya doon sa childhood, nasa adolescent period na siya. Kung kailangan nating sabihin na, by force of circumstances, na isang batay ampon, sabihin natin ito, hindi nung as early as possible. Hindi ganon. Sa Biblia, mayroong age of reason na tiyak na mauunawaan na ng bata, sabihin mo man na siya ampon. After the flower of age, during the adulthood of a child. Pero halimbawa, sasabihin mo sa 10 years old, hindi pa kaya ng 10 years old mag-discern ng iba't ibang bagay. Dahil ba nabalitaan sa Tekla Chismosa dun sa kanto ni Aling Diana na siya'y ampun. Sasabihin mo na, oo anak, ampun ka nga eh.
maglilinger yon sa thought ng bata, hindi niya pa masyadong maiintindihan. It may cause him or her more harm than good. Maaaring magkaroon pa ng mga mental problem. Kaya mas maganda na let him grow up at to adulthood in trust na he is staying with his legitimate parents. Maipapakita mo naman yun sa pagmamahal sa kanya. Tapos pag nakalagpas na siya dun sa age of reasons, adult na siya, sabihin mo man, prepared na siya, meron na siyang capacity makapag-isip. Tandaan natin, psychologically speaking, the thinking of a child is very much different from the thinking of an adult. Because as an adult, you can understand things which cannot be understood by a child. Yun ang nasasabi ko. Si Moises, nung malaman niyang ampun siya, 40 anyos na siya. Kaya ang age niya na nasa Biblia. Nung malaman ni Moises na siya ay ampun, he's already 40 years old. According to the Bible. And that is in chapter 7 of the book of Acts. Mahaba lang pag binasa lahat. Ng pagbabago sa isip ng tao, pati puso, ang Diyos. Unang-una, panalangin, kapatid. Panalangin mo yung iyong pamilya, mga anak, yung asawa mo, panalangin mo sila. Unang-una sa lahat yun eh. Kasi ang makagagawa ng pagbabago sa isip ng tao, pati puso, ang Diyos. Pag nakikita ng Diyos na taimtim kang manalangin at taimtim kang humihingi sa Kanya, sumusunod ka sa Kanyang kalooban, napakadaling bagay sa Diyos na baguhin ang isip ng asawa, mga anak, pamilya, para makakilala sila ng totoo. Pangunahin yun. Ikalawa, yung mabuting pakikisama sa pamilya, no? Pagpapakita ng lalong matinding paglinga, pagmamahal, pag-ibig, pag-aalaala, kasi ang tao kasi tumitingin ko minsan hindi lang doon sa aral, tumitingin din sila sa epekto ng aral sa tao. Gaya nung sinasabi doon sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 1. Basahin natin. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Ugali ng babae, nakakahikayat yun sa lalaki kahit walang salita. Kung ayaw nilang tumalima sa salita, mahikayat sila sa magitan ng ugali ng asawang babae. Mahikayat yung lalaki. Baliktarin mo sa kaso mo. Pwede mong mahikayat yung babae kasi ikaw ang lalaki. Pwede mong mahikayat sa magitan ng iyong ugali. Yung ipakikita mong pag-uugali pag natanggap mo ang aral ng Iglesia ng Diyos, yun ang magpapatunay sa asawa mo na ang natanggap mo totoo. Gumamit ka lang ng extra paglinga, pagmamahal, pagsuyo, maaaring madala mo ang iyong buong pamilya. Yun ang sinasabi sa kasulatan. At unang-una, huwag mo kalimutan, panalangin. Ang Diyos ang nakakakita ng puso. Wala tayong alam sa puso ng kapwa. Ang sabi ng salita ng Diyos, talagang sa laro may nananalo at may natatalo.
Pakinggan mo ang salita ng Diyos na isinulat ni Apostol Pablo doon sa Corinto sa 9 at 24. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Nung araw pa kasi, alam naman natin yung Roman Empire, meron silang mga amphitheaters, malalaking may mga kompetensya ron no? Meron na rin takbuhan nun. Sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, which is a part of Greece, where the Olympics originated. Sabi niya, di ba ganyo nalalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan, tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala, siyempre yung champion. Ang ibig sabihin, sa competition, talagang meron dapat nananalo, isa lang. Hindi naman pwedeng lahat manalo Siyempre, kung ano yun, the best yun ang nananalo. Nagpapasalamat sa Diyos kasi nagdadasal sila. Alam mo yung pagdadasal, kapatid, okay na okay yun Kasi sa paglalaro, kuminsan maaaring mabalian ka ng buto. Sa paglalaro, maaaring ikaw ay madulas. Maraming maaaring mangyari, no? Sa paglalaro ng basketball. Kung maglalaro, manalangin sa Diyos, okay yon. Para ang isa pang ipinapanalangin, manalo. Okay pa rin yun dahil yun ang talagang kalakalan, May nananalo sa mga takbuhan, sa mga kompetisyon. Pero, pag halimbawa natalo ka, kasi ganito yan ang Diyos ang nakakakita ng puso. Wala tayong alam sa puso ng kapwa. Malay natin kaya mas nanalo kayo, mas nangangailangan ng tulong yung beneficiary nyo kesa doon sa beneficiary nung natalo nyo. God directs everything para sa ikabubuti ng mga naglilingkod sa Kanya.